ba yan? Ako na magpupunas. Hindi ko sinasadya. Ayaw nang matanggal ng mansa. Habarin mo, lalaban ko. Naka-earphones kasi ako kaya hindi kita napansin, boss. Sorry. Huli kayong dalawa! Mabuti na lang at bukas ang pinto. Ma, ba't nandito ka? Ma, magpapaliwanag po ako. Hindi na kailangan. Pagtatakpan nyo lang ang nangyari. Pero mali ang inaakala nyo. Ay, naku. Nakita kong tinatanggal niya ang suot mo eh. Hindi naman po sa ganon. Naging bata rin naman ako. Alam ko yan. Okay lang. Naiintindihan ko. Yung anak ko, madalas mukha siyang walang pakialam. Pero magaling kumilatis yan. Sige, babasahin kita. Hulaan ko. Isa kang mayamang dalaga na love at first sight sa kanya, tama? O ikaw ang CEO ng kalabang kumpanya na napamahal na sa kanya? O baka naman, makikipagbalikan ka sa kanya dahil namimiss mo na yung anak ko nung kayo pang dalawa. Napaghandaan ko na. Bahala na kahit sino ka pa. Hello, madam. Ako si Chang Yao. Ako po ang assistant ni Attorney Chen sa Junhang Firm. Oh. Ikaw yung babaeng dumikit sa maimpluwensya para makaangat. Okay lang. Napaghandaan ko rin yan. Okay lang. Bukas ng tanghali, sa restaurant na yan, mag-isa kang pupunta ron. Alam mo kung bakit kita inimbita ngayon? Kung alam mo, sagutin mo yung tanong ko sa'yo. Hindi, masyado naman yata yun. Huwag ganon. Okay. Okay ang side na to. Alam mo ba kung bakit inimbita kita? Para makausap kita ngayon? Ganyan. Tumingin ka. Ganyan dapat. Chance ko nang umarte. Alam mo ba, Miss Chang, kung bakit kita inimbita rito ngayong araw? Nang ikaw lang mag-isa? Dahil po ba sa nangyari kahapon, magpapaliwanag po ako. Hindi na yun kailangan. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Huwag na tayong magsayang ng oras. Magkanong kailangan para iwanan mo na ang anak ko? Ha? 5 million? Ma'am, magkasama lang naman po kami ng boss ko sa bahay. Gawin ko ng 8 million. Kung di po kayo naniniwala, tanungin niyo po siya. Simpleng empleyado niya lang ako. Paano magiging kaming dalawa? 10 million na. Pag-isipan mong mabuti. Hindi maliit na halaga ang 10 million. Ano ba to? Hindi naman siya nakikinig sa akin eh. Ma'am, hindi po ito tungkol sa pera. Huwag mong sasabihin sa akin, nagmamahalan kayo at di kayo mapaghihiwalay dahil luma na yan. Kahit yung ibang drama, hindi na ginagamit yan. Gasgas na masyado. Ang totoo po. Ang akala mo ba? Pagkatapos kong ibigay sa'yo ang pera, bigla kitang kakasuhan ng extortion? Okay lang. Naiintindihan ko. Ganito, ikaw na mismo ang gumawa ng gift contract para rito. Ipanotaryo natin. Para malinaw na regalo ko ang pera sa'yo. At para masabing nasa katinoan ako nung nangyari to. Ba't di ka nagsasalita? Natumbok ko ba? Masasabi ko na hindi espesyal ang pagmamahal mo sa kanya. Ano ba tong sinasabi ng mama niya? Mas mabuti pong kausapin niyo na lang siya, ma'am. Ikaw, Iha, hindi ako papayag na makapasok basta ang taong kagaya mo sa Chen family. Ba't di ka nagsasalita? Hindi niyo po kasi ako pinagsasalita. Sabihin mo, ano yung ginagawa niyo? Kahapon po, aksidente kong natapunan ng ketchup yung damit niya. Tinutulungan ko siyang punasan yun nung bigla naman kayong dumating. Bakit ikaw ang nagpunas ng damit niya?
Bakit hindi na lang pinagawa yun sa iba, Siya ha? lang naman po ang kasama ko, tsaka ako naman po ang nakatapon. Bakit pumayag kang tumira ng kasamang anak ko? Wala po akong pera. Papa! Pa! Sabi nung butler, nahulog daw sa hagdan si Mama. Nasaan siya? Babalik na ako sa firm. Napaka-miserable nito ang buhay ko! Oo. Oo. Lumaki si boss sa ganitong bahay. Pero bakit naman nagtsatsaga siya sa paupahan? Miss Chang, welcome po. Liga, dito po. Okay. Diretso lang. Ay, Ma, tigilan niyo na po yan. Ba't nandito ka? dumating ka na. Sige, pasok. Huwag ka nang mahiya. Masama raw ang pakiramdam niya at gusto akong makita. Ma'am, okay lang kayo? Sige na, umalis ka na. Dito ka lang. Halika, tingnan ko nga ang itsura mo. Okay lang po kayo? Chang Yao, iha. Po? Sa wakas dumating ka. Simula ngayon, dapat mabuhay kayo ng maayos. Naiintindihan niyo? Malinaw ba? Promise niyo. Madam? Ma'am! Ma, tama na yan. Ha? Ma'am! Ilang beses ko bang sasabihin na walang namamagitan sa amin? Huwag ka na kasing manood ng drama. Ikaw? Wala naman ako sinabi. Ba't nagmamadali ka? May totoong feelings talaga si Chong Yao sa'yo. Pinuntahan niya ako na may mabuting intensyon. Dapat pahalagahan mo siya. Wala nang babaeng gaya niya na di iniisip ang pera. Dahil hindi niya tinanggap ang 10 million na inoffer ko sa kanya. Dapat i-appreciate mo siya. Anong 10 million? Nung nagkita kasi kami ni ma'am, Teka lang. ah, Inoffer ko yung 10 million para iwanan ka niya. Pero hindi niya yung tinanggap. Saan ka makakakita ng babaeng gaya niya? hindi naman sa ganun, boss. Anong hindi naman ganon? Di ba tinanggihan mo yung offer ko sa'yo? Opo. Oo, nakita mo na. Pero, Alam niyo, bukod sa pag-ibig, wala na ako nakitang ibang dahilan. Ma, kaya ka naman pinuntahan ni Chong Yao. Dahil nanay ka kasi ng boss niya. Magkaroon ka naman ng boundaries. Huwag mong ibuli ang empleyado ko. Teka, ikaw, Attorney Chien, dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Hindi na mabagay ang salitang bully rito. Tsaka kailan mo siya binuli? Alam mo, gusto ko naman talaga si Chong Yao eh. Dahil nakita kong sincere siya. Nabago niya kahit ang puso kong singtigas ng bato. Napabilib niya ako. Kaya napalitan ang maling iniisip ko. Pabor na ako sa inyo. Tama na, halika na. okay. Ay, naku, bakit ka naman naalis? May pag-uusapan pa kaming dalawa ni Chong Yao. Ano naman pag-uusapan yung dalawa? Bakit? Hindi ba kami pwedeng mag-usap ng kaming dalawa lang? Magkaibigan kami ni Chong Yao. Sige na, umalis ka na. Dali. Boss. Ma'am? Chong Yao, tingnan mo. Si Chian Hang, sinusuportahan ka niya.
Pero wala naman po kaming relasyong dalawa, ma'am. Totoo ba yun? Mm. Hindi. Umiiwas ka ng tingin. Nagsisinungaling ka. Ma'am, wag po kayong umiyak. Nakakasama po yung sobrang pag-iyak. Matagal nang hindi maganda ang kalagayan ko. Kanina ko pa sinusubukang ipagsama kayo ni Chen Hang. Dahil umaasa akong may kasama na siyang babae sa buhay niya at aalagaan siya ng mabuti. Para hindi na siya maging malungkot pa. Pero ayaw niyo. Huwag kayong mag-alala. May mahanap din siyang tao na para sa kanya. Sa tingin mo kaya? Mm. Tulungan mo akong kumbinsihin si Chen Hang na makipag-blind date. Sige po. Mr. Wang! Tulungan niyo akong huliin ang lalaking yan! Teka, sandali lang po! Ano ginagawa mo? Kumukuha lang po ako ng picture! Hindi na masama! Talaga? Ako ang kinukunan mo, no? Si Dangming nag-utos sa'yo, no? Paano kayo nagkakilala? Sino ba yun? Wala akong alam doon! Mo? Mali mo pa siya kinukunan, ha? Kung di ka aamin, ipapadala ka na sa presinto! Mami ka na! Kung di ka aamin, bumugbugin ka na! Sige po, magsasalita na po! May nagutos ng online! Hindi pa kami nagkakakilala! Bukod sa kamerang to, may iba ka pang recording tools? Hindi, wala na! Yun lang po, ma'am! Camera lang ang gamit ko! Paano inaalis yung memory card? Sagot! Illegal ang ginagawa mo. Akin na tong memory card na to. Pagbibigyan kita, pero sa susunod may pulis na. Salamat! 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 Anong salamat? Salamat, Alis sir! ka! Salamat, Mr. Wang, Mr. Lee. Naku, wala yun. Mabait ka talaga, Attorney Xiang. Hinayaan mo pa siyang umalis eh. Kamusta na po pala yung anak niyo? Dahil sa tulong mo sa amin, nakuha niya na yung compensation. Nakakuha pa siya ng mabait na girlfriend ng dahil doon. Okay na siya. Mabuting balita. Mr. Wang, Mr. Lee, alis na po ako. Sige, mauna ka na. Salamat po, salamat sa Maliit inyo. na bagay lang. Mag-iingat ka. Wala yun. Ang bait ni Attorney Chang. Tara. Alis na tayo. Halika na. Sige po. Ang kulit talaga ni Dangming. Hey, hoy, teka lang. Nongshi. Huwag mo namang itapon to. Ba't tinapon mo? Alam mo, pinadeliver ko to rito. Ayaw mo ba? May problema ba? O baka... Hindi ko kasi alam kung saan yan galing. Nako, pasensya ka na. Hindi pala kita nasabihan in advance. Mahirap i-order yung dessert na yan. Maaga kong in-order kasi akala ko 2 oras aabutin ang delivery nila. Para sana maabot ko sa'yo. Hindi ko inakalang mabilis siyang darating sa'yo. Ujun, Yes? ilang beses ko bang sasabihin, wag mo na akong kukontakin. Alam mo, Changshi, kung pinoproblema mo si Dongming, di mo kailangang mag-alala. May lakas ako para alagaan at protektahan ka. Tandaan mo yun. Maging ang sarili ko rin. Okay lang naman kahit wala ka talagang nararamdaman para sa akin. Di mo naman kailangang mag-guilty. Junior mo ako. Kaya normal lang naman na alagaan kita. Hindi ko kailangan ng mag-aalaga sa akin. Kaya ulitin ko, wag mo na akong puntahan.
Ginagawa ko to para sa'yo. Nasa 30s ka na. Diborsyada. At walang kahit ano. Tingin mo ba maliban sa akin na dati mong asawa may tatagal at tatanggap pa sa'yo? Wala nang mag-divorce tayo tapos na lahat sa atin. Kaya wag mo akong mamalitin para lang maitaas mo ang sarili mo. At bakit? Pag sinabi mo ba yan, tingin mo magiging masaya ka? Malaki ang kakulangan nung iniwan ng asawa. Kaya naman ba't ka nagmamataas ko? Ikaw naman ang iniwan. Tingin mo espesyal ka? Modern woman ba ang tingin mo sa sarili mo? Darling, sigurado ka bang ito ang tama para sa kanila? Eh paano nalang kung mag-backfire to? Kung may naisip ka, edi gawin mo. Kung nakagawa ka na ng paraan, edi sana hindi pa rin single yung 30-year-old mong anak. At di na rin sana natin pinoproblema to ngayon. Hindi ka ba nahihiya, ha? Ay, kayong mag-ama. Bakit pareho kayong hindi maayos pagdating sa relationship? Ewan ko ba? Darling, alam mo, naglista ko ng mga anak ng mga kaibigan ko para sa'yo. Tignan mo at mamili ka. Total naman, hindi ka close nung pamilya nila ang pamilya natin. Bahala na kung mainis sila. Ayos ba? Tingnan mo to. Sige na, umalis ka na. Okay. Ay, wala na naman akong choice, di ba? Tingnan natin kung may mapipili ako sa nakalista rito. Tulungan mo akong kumbinsihin si Chenang na makipag-blind date. Kung makikipag-blind date siya, maraming may in love sa kanya. Pa, Ma, bakit kayo nandito? Bawal ba? Di pwedeng bumisita? Uminom po kayo. Wala ngayon si Chen Hang rito. Nag-usap na tayo, hindi ba? Nagpaplano kami ng papa mo na kumain tayong lahat sa magandang restaurant sa weekend. Busy po siya. Wala siyang oras kumain. Ano bang pinagkakaabalahan niya? Hindi ba yung Picky eaters.